Sa video ito, pag-usapan natin kung paano nakakuha ng 70,000 na SSS maternity benefit tapos yung total na monthly contribution niya is 20,000 pesos lang. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So baka nagtataka kayo bakit nakakuha ng 70,000 na SSS maternity benefit tapos yung total contribution niya is 20,000 pesos lang. So ngayong araw na to ipapaliwanag ko sa inyo lahat yan kung paano makakuha ng 70,000 pesos or up to 70,000 pesos. So para makakuha kayo niyan, dapat meron kayong 6 months na hulog na premium contribution na pasok sa inyong qualifying period. So para sa mga nagtatanong kung ano nga ba yung qualifying period. So bali ito po yung table ng SSS. So dito tayo sa pinakababa kasi 2025 na ngayon. 2025 din na table ito. So for example, manganganak kayo by October, November or December ng 2025. So dapat meron kayong hulog ng premium contribution. So take note, meron kayong at least 6 months na premium contribution para makakuha kayo ng 70,000 sa loob ng July 2024 hanggang June 2025. Basta pasok dyan sa July to June 2025, meron kayong hulog na at least 6 months, kahit putol-putol pa yan, pwede pa rin po kayo makakuha ng 70,000 pesos. So for example, naghulog kayo ng July tapos wala sa August, tapos September nagbayad na naman kayo, October hindi, November nagbayad kayo, basta umabot lang kayo ng 6 months ay makakakuha na kayo ng 70,000 pesos. So for example, dito naman tayo, July, August or September ng 2025 kayong manganganak. So dapat meron kayong hulog na at least 6 months from April 2024 hanggang March 2025. So take note guys, dapat premium contribution yung ihuhulog ninyo. So sa mga nagtatanong na naman kung paano malalaman kung premium yung hinulog ninyo. So bali may table po akong ipapakita sa inyo na galing kay SSS kung magkano dapat yung premium na ihuhulog ninyo para makakuha kayo ng 70,000 pesos. So ito yung bagong SSS monthly contribution for voluntary and non-working spouse. So bali yung 20,000 na monthly salary credit, yung equivalent na monthly contribution na dapat ninyong ihulog ay 3,000 pesos. Yes po, 3,000 pesos na po yung monthly contribution na dapat ninyong ihulog within 6 months para makuha yung 70,000 to 80,000 na maternity benefit. So kung dati 2,800 lang yan, ngayon 3,000 pesos na po. At parehas lang din sa mga OFW, dapat meron kang hulog na 3,000 pesos monthly within 6 months. At para naman sa mga self-employed, kailangan ninyong maghulog ng 3,030 pesos. At ganun din sa mga kasambahay, yung equivalent ng 20,000 na monthly salary credit ay 3,030 pesos. At para naman sa mga employed, dapat sumasahod kayo ng 19,750 to 20,249 para yung monthly salary credit niyo ay maging 20,000 pesos. Pero kung kayo ay sumasahod ng 19,500 pababa, may makukuha pa rin kayo pero hindi nga lang aabot ng 70 to 80,000 pesos. Kasi yun po yung pinag-uusapan natin dito. So balik tayo dito sa table ng qualifying period. So for example, manganganak kayo by October, November or December. So yung qualifying period ninyo is July 2024 hanggang June 2025. At sa mga nagtatanong paano daw kung nakapagbayad sila pero putol-putol yung pagbabayad nila. Pero pasok naman sa qualifying period. So for example, ganito, July, August, November, tapos February na kayo ulit nagbayad, tapos March, tapos June na naman. Pero meron kayong 6 months na premium contribution na naihulog. Pasok pa rin po yan at makakakuha pa rin po kayo ng 70,000 na SSS maternity benefit. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ko kumputin ito at paano kayo makakakuha ng 70,000 pesos. So for example, ito talaga yung mga buwan na binayad ninyo or magkakasunod yung buwan na binayad ninyo. Tapos umabot naman kayo ng 6 months sa pagbabayad. Ang equivalent na monthly salary credit na ito ay
20,000 pesos. So bali, itong total ng monthly salary credit ninyo, aabot yan ng 120,000 pesos. So bali, itong 120,000 pesos, i-divide natin yan sa 180. So yung 120, yung total monthly salary credit ninyo, tapos itong 180, constant yan kapag nag-compute kayo ng maternity benefit. Ang total niya ay 666.67. So bali, ito na yung average daily salary credit ninyo. At ito naman po ay i-multiply natin depende sa certain number of days sa mga babanggitin ko. Una ay yung normal or CS delivery. I-multiply nyo po yan sa 105 days. At kung miscarriage naman, i-multiply ninyo into 60 days. At kung kayo naman ay solo parent, i-multiply nyo po yan into 120 days. So for example, normal or cesarean kayo ng anak, so i-multiply natin yan into 105 days. So ang total niya ay 70,000. So dito na lalabas yung 70,000 na makukuha ninyo. Kung normal or cesarean kayo ng anak, tapos meron kayong tag 3,000 pesos na hulog within 6 months sa loob po ng inyong qualifying period. At kung miscarriage naman, i-multiply nyo po yan sa 60 days. So may makukuha po kayo na 40,000 pesos. At kung kayo naman ay solo parent, so i-multiply nyo po yan sa 120 days. So meron po kayong makukuha na 80,000 pesos. Kung kayo ay naghulog ng 3,000 pesos kung kayo ay voluntary within 6 months na pasok po sa inyong qualifying period. So itong mga kailangan ninyong gawin para makakuha kayo ng 70,000 pesos. So dapat meron kayong at least 6 months na premium contribution. Pangalawa, dapat mag-submit kayo ng MAT1 or maternity notification. Ginagawa yan para malaman or ma-notify sa SSS na nagdadalang tao kayo or kasalukuyan kayong buntis. Pangatlo, mag-enroll po kayo ng bank account or e-wallet sa inyong DAEM o yung tinatawag na Disbursement Account Enrollment Module kasi doon po isasend ni SSS yung pera na matatanggap ninyo. So dito guys, pwede kayo mag-enroll ng bank account or e-wallets, Paymaya, GCash, CoinsPH, at pati na mga remittance center kagaya ng Imlo Villar at marami pa. Basta make sure po kung kanino nakapangalan yung SSS account na gagamitin, dapat sa kanya din po nakapangalan yung bank account or e-wallets na gagamitin ninyo. For example, single pa yung SSS account ninyo tapos yung e-wallets or bank account na gagamitin ninyo sa pagpaparegister is married na, yan po ay hindi pwede. Dapat parehas po yung pangalan at yung apelyido. So kung single doon, dapat single din yung bank account na gagamitin nyo or yung e-wallets. Kung married yung SSS account niyo, dapat married din yung bank account or yung e-wallets na ipaparegister ninyo. And by the way guys, may video na po akong ginawa kung paano mag-register ng mga bank accounts or e-wallets sa inyong SSS account disbursement enrollment module. So pwede ko pong ilagay yung link sa description box para hindi na po kayo mahirapang maghanap. Pang-apat, mag-submit po kayo dapat ng MAT2. Gagawin po ninyo yan after ninyong manganak. So panoorin nyo na lang po yung mga videos ko kung paano mag-apply ng MAT1 and MAT2. Then may mga videos na rin ako kung paano mag-apply ng bank account or mga e-wallets kagaya ng GCash sa inyong SSS Disbursement Account Enrollment Module. So ganun lang kadali, na sa mga 18,000 lang yung ihuhulog ninyo at makakakuha na kayo ng worth 70,000 na SSS Maternity Benefit.